Hello! Matagal-tagal din tayo nung huling nagkaroon ng discussion dito sa ating channel. For today's video, i-discuss natin ang most awaited topic about sa mga non-VAT registered na online sellers sa TikTok Shop. Welcome to Tating Discussion kung saan dinidiscuss natin ang ilan sa mga tax filing concerns and other accounting related concerns. Tara, pag-usapan natin ang topic na to. Gagamitin pa rin natin ang example natin nung nakaraang video about naman doon sa mga VAT registered. So nakikita nyo sa screen, ito yung sample nung naging transaction or yung breakdown ng report ng isang online seller sa TikTok. As you can see sa screen, meron dyan subtotal after discounts and subtotal before discounts. So yung gross sales nyo talaga dyan is yung subtotal before discounts. Then yung refund and yung seller discount ay nileles lang doon sa gross sales para makuha yung net sales. Kasi net sales lang naman yung ating nire-report sa percentage tax, sa VAT relief at saka sa ITR. Ito sa example natin, wala tayong seller discount. So, yung refund lang yung ileles natin sa gross sales. Yung 121,684, less natin daw yung refund na 548 is equal to 121,136. Ito yung total revenue mo. Ito na yung pinaka net sales mo. Ito na rin yung i-declared mo sa iyong mga reporting. At ito na rin yung pwede mong awan ng invoice. Pwede nyo rin naman i-invoice yung kabuuan ng gross sales. Tapos, adjustment na lang sa journal, yung refund and yung sales discount. Pero mas advisable na yung net sales na lang yung inyong gawan ng invoice since ito lang naman din yung dinideclare natin sa ating financial. So yung 121,136, ito na yung ginamit ko dito sa example ng ating invoicing process. Kahit po na non-VAT ang registration natin, kailangan pa rin natin i-fill out lahat yung mga necessary data na hinihingi dito sa ating invoice. So yung sold to, address, TIN, pero take note, yung mga bagong sales invoice po, wala na dyan nakalagay na business style. So, itong example ko is lumang invoice pa to. So, lagay mo lang din yung date, yung terms, kung kailan siya babayaran. Tapos, yung details ng mga product na nabenta mo. Nireflect din natin dito sa invoice yung withholding tax na ina-expect natin ma-deduct sa atin nung e-commerce. So, yung 152.71, yan yung withholding tax na nandun sa report. So, ito na yung ating finished invoice doon sa naging transaction natin sa TikTok Shop. Dahil meron na tayong invoice, punta muna tayo ulit doon sa reporting na nakuha natin sa TikTok Shop. So, mag-focus tayo dito sa mga deduction ni TikTok. Yung transaction fee, commission fee, seller shipping fee, at yung mga withholding tax. So, yung transaction fee and commission fee, pati yung shipping fee, dapat meron niyang mga resibo na naka-electronic galing kay TikTok. Pero dito sa example natin, mapapansin nyo yung seller shipping fee ay naka-positive na 847. Ang ibig sabihin nito ay ni-refund niya tong seller na to dahil meron siyang previously na na-overcharge kay sellers. Meron yung implication sa ating bookkeeping. So later on, ipapakita natin ano yung magiging effect at paano natin i-record yung naging refund niya sa shipping fee. Unahin natin, hanapin or ibangga yung transaction fee and commission fee na naka-reflect sa detailed report versus dun sa initial nila na electronic invoices or electronic receipts. Ito yung atin na-generate na official receipts para doon sa platform fees deduction na nakareflect sa transaction report. So, kung papansin nyo, official receipts pa rin to kasi ito ay luma na reporting doon sa ating TikTok Shop. So, yung ginamit lang kasi natin na example is katulad lang din nung example na ginamit natin sa VAT registered na discussion. So, para makita lang natin yung comparison kung paano nire-record ni non-VAT at paano rin naman nire-record ni VAT yung transaction ng TikTok kung ganito yung ating example. Nakikita nyo, nilagyan lang natin ng red markings yung mga information na dapat stay private lang. Then, doon sa receive from, yan yung information ng seller or yung inyong business. So, balik tayo. Ang nakalagay dito is yung total doon ng official receipts na inyo or yung expense ng inyong transaction kay TikTok is nasa 8,733.30. Balikan naman natin yung detailed report galing sa TikTok. So, yung ating transaction fee at yung commission fee ay naka-breakdown doon sa well-detailed report. Yung 3,040 pesos and 25 centavos, i-add lang natin yan doon sa commission fee na 5,693.05
centavos. So pag pinag-out mo yan, lalabas dyan ay 8,733.30. Parehas doon sa naka-electronic invoice na na-generate din natin sa ating TikTok online seller account. Itong withholding tax naman ay dapat meron din 2307 kayong ma-generate doon sa mismong seller account ninyo. Yung 152.71 na yan is consolidated na yan kapag nakuha nung seller na to yung kanyang 2307 for the quarter kung saan sakop itong reporting na to. Pabalik na tayo ngayon sa lahat na naging transaction. Yung ating invoice at itong mga nakuha nating official receipts ng mga expenses. Kailangan make sure na meron tayong electronic invoice doon sa mga naging deduction ni TikTok kasi hindi natin pwedeng i-record as expense yung mga transaction fee at commission fee na niles ni TikTok kung wala tayong generated invoices or official receipts na galing sa ating mga e-commerce. Dadako naman tayo ngayon sa pag-record nitong mga naging transaction natin papunta sa Book of Accounts. Yung Book of Accounts ninyo, katulad ng mga nabanggit ko sa aking mga previous videos, ito po yung mismong accounting records book ninyo. In other words, yung ating Book of Accounts ay composed pa rin ng debit and credit. At dapat balanse palagi yung value ng debit mo doon sa value ng credit mo. Unahin na muna natin i-record yung ating sales galing dito sa report. So, meron tayong dalawang ipapakita ng klase ng pag-entry netong ating sales, ganun din sa pag-entry ng mga expenses. Unahin muna natin yung pag-entry ng mga single entry. Ang tinutukoy ko single entry is, ang i-entry lang muna natin is yung pure sales muna. Wala tayong deduction na isasama dito sa recording natin. Sa pag-entry natin ng ating mga sales, ang babalikan na natin na data is yung na-invoice natin kasi kailangan natin mag-align doon sa RR11 2024 na ang recognition pa rin ng sales ay dapat may katumbas na mga invoices. So, itong in-invoice natin, ito na yung magiging basis natin or reference doon sa sales entry. Itong transaction natin ay treated natin as cash sales. So, nakikita natin tatlong chart of account ang gagamitin natin. Isang sales income, isang creditable withholding tax, at isang cash. So, dumako tayo sa Book of Accounts. Ang Book of Accounts na ginamit ko para sa non-VAT ay yung cash receipts. Sa paggamit po pala ng Book of Accounts na cash receipts at saka cash disbursement, lagi nyo po tatandaan na yung unang column doon sa dalawang libro na yon ay designated para sa chart of account na cash. Bakit? Dahil yung libro na yon ay intended to monitor nung cash in at yung cash out. Cash in kapag cash receipts at cash out kapag cash disbursement. So, yung unang entry natin is yung cash and creditable withholding tax ay nasa debit side, habang yung sales income natin ay nasa credit side. So, yung cash natin na nandoon sa ating invoice na 120,983.29 at yung creditable withholding tax na 152.51 ay nasa debit side. Habang yung credit naman natin na sales income na 121,136. Para mas madali nyo matandaan ang inyong mga transaction, yung debit ay yung mga pumasok sa financial nyo at yung credit ay yung mga transaction na lumabas sa financial nyo. So, dito sa transaction na to, yung cash at yung creditable withholding tax ay pumasok sa inyong financial under the current assets. Then, yung sales income naman ay lumabas sa inyo kasi nagbenta kayo kay customer. Ang next naman natin ay i-record yung transaction fee at commission fee dito sa cash disbursement. Treated din natin as cash natin binayara kay TikTok yung dalawang expenses kasi nileles naman ni TikTok yon doon sa payout na i-release sa inyo. Yung reference na gagamitin natin is yung invoice number na nakuha nating documents from TikTok. Ang ginawa ko na lang doon sa chart of account is platform fees. Pinagsama ko na lang sa iisang chart of account yung dalawang expenses since deduction naman siya doon sa platform. Ang next nating i-record is yung naging refund ni TikTok doon sa shipping fee kay seller. So, ang gagamitin natin na libro ay yung General Journal Book. Yung General Journal Book kasi is recording siya doon sa mga naging adjustment sa iyong accounting books. Meron tayong cash and freight charges. Yung freight charges is a chart of account para doon sa shipping fee, delivery charge, and anything na related sa mga deliveries. Yung cash natin ay dinebit natin kasi binalik sa atin yung pera na pinambayad or kinaltas ni TikTok
doon sa seller na yon. And then yung freight charge para lumabas sa financial mo, yung shipping fee na na-record mo doon sa previous transaction, i-credit side mo naman siya para mag-zero out siya doon sa iyong financial. After natin ma-record yung bawat transaction doon sa mga specific books, yung bawat chart of account na nandoon sa ating mga libro na ni-record ay kailangan din natin i-record sa General Ledger. Kasi ang General Ledger ay recording books para sa naging movement ng bawat chart of account. Ito kasi yung magiging basis ng ending balance na gagamitin natin sa financial reporting. Ilalagay ko na lang dito sa screen kung paano ko ginawa yung General Ledger based doon sa mga transaction na ni-record ko doon sa bawat books na ginamit natin kanina. I-pause nyo na lang tong video para ma-browse nyo na maigi kung paano ko siya ni-record or sinulat sa ating General Ledger. And next naman po natin ipapakita is to record yung inyong mga transaction in one book. Sa accounting po kasi ay meron po kaming tinatawag na compound entry. Sa compound entry po ay isang book lang yung gagamitin natin. Pero hindi general journal ang gagamitin natin ha. Ang gagamitin natin ay yung cash receipts book. Nakikita nyo po sa screen, minaximize ko po yung bawat column. Bakit ko siya kinompound entry? Dahil po ang ating example naman ay isang non-VAT seller at ang kanya recording ng sales transaction ay sa cash receipts, pwede natin gamitin to and i-maximize yung bawat column na meron siya doon sa columnar book. Ang kanyang columnar book para sa cash receipts ay merong 6 na columns. I-maximize ko siya para hindi sa yung bawat column na nandoon sa libro. Nilagay ko dyan yung cash, creditable withholding tax, yung chart of account na pangalan, debit side and credit side nung chart of account, then yung sales income. Flash ko na lang din dito, then pwede nyo i-post tong video para makita nyo at mas ma-browse nyo maigi. Then, ipa-flash ko na lang kung paano ko naman inilipat or isinulat sa General Ledger yung mga chart of account na nandito. Isa pa pala, mapapansin nyo doon sa bawat libro ay nilagyan ko na sa taas ng debit and credit bawat chart of account nung column para hindi na ako mahihirapan pagdating sa pagle-ledger ko kung saan ko siya ilalagay, kung sa debit side ba or sa credit. And that's it. Reminder lang po pala, bawat discussion po namin na pinopost dito sa aming channel ay para makapagbigay ng kaalaman sa ating mga taxpayer na sa ganun hindi lang po kayo basta nag-a-approve sa inyong mga accountants or sa inyong mga staff na mga compliances na ipinapasa nyo sa BIR. Para sa ganun po, may idea po kayo kung paano po nakuha or paano po na-compute ng inyong accountant yung amount ng mga taxes and paano po nag-come up sa ganun yung inyong mga financials. Follow nyo lang po ako sa aking mga social media account. Active din po ako sa aking Twitter, sa Facebook page. Hanapin nyo na lang po sa aking bio yung mga link ng aking pages sa mga social media. Thank you!